Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Tinatayang 17,000 sundalo, lalahok sa ika-41 balikatan exercises. Formal na magbubukas ngayong araw ang ika-41 na yugto ng balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na layong patatagin ang ugnayan at interoperability ng dalawang bansa. Tinatayang aabot sa 17,000 sundalo ang lalahok sa taunang pagsasanay kabilang ang mula sa mga bansang Australia, Japan, New Zealand, Canada at France bilang observers. Gagawin ang opening ceremony sa Campo Aguinaldo, na inaasahang dadaluhan ng matataas na opisyal ng Pilipinas at Amerika sa pangunguna nila Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, at U.S. Ambassador to the Philippines Robert A. Wing, gayon din nila Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., at ni U.S. Marine Corps Marine Expeditionary Force Commander Lieutenant General Christian Wortman. Tampok dito ang iba't ibang pagsasanay militar gaya ng live fire exercise at sinking exercise kung saan palulubugin dito ang decommissioned ng BRT Quezon. Inaasahang ibibida rin ng Japan Self-Defense Force ang kanilang kakayahan sa ground-to-surface missile firing, habang inaasahan din na gagamitin dito ang M142 High Mobility Artillery Rocket System ng Amerika, na ginamit din sa katatapos lamang na Salaknib exercise. Ayon kay AFP Education Training and Doctrine Command Major General Francisco Lorenzo Jr., bahagi ito ng modernisasyon hindi lamang sa mga kagamitan kung hindi maging sa kaalaman at taktika ng mga sundalo. Dito, hahasain ang kanilang kasanayan at kakayahan sa pagharap sa iba't ibang hamon, mapalangit, lupa at dagat maging sa cyber domain. Samantala, pagdinig sa impeachment ni VP Sara, target tapusin ng Justice Panel sa April 29. Target ng House Committee on Justice na tapusin sa April 29 ang pagdinig sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, na miyembro ng Justice Panel, malapit nang makumpleto ang pangangalap ng ebidensya, habang nakatakda ang huling pagdinig sa April 22 at 29. Kapag natapos, maaaring isumite na ang ulat ng komite sa plenaryo sa pagbabalik ng sesyon sa May 4, isang hakbang na maaaring magbukas sa posibleng paglilitis sa Senado. Ipinaliwanag ng mambabatas na daraan pa sa debate at pagsusuri ng mga mambabatas ang ulat kung saan sasagutin din ng sponsor na si House Justice Committee Chair Representative Jervil Luistro ang mga katanungan. Binigyang diin din na ng kongresista na ang papel ng Kamara ay tukuyin lamang kung may probable cause, at hindi ang magpasya ng pagkakasala. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.